Tara at mag-general cleaning tayo dito sa kwarto namin dahil meron ako mga paparating na bisita. So anyway, tinanggal ko na nga muna yung maliit na blanket dito kasi yun muna yung pansamantagal na tinakip ko dito sa bintana kasi diba tinanggal ko yung dating kurtina. Hindi ko pa nalalabhan hanggang ngayon. Pero nauna ko nga labhan itong Korean blind. So sabi ko nga, eto na nga lang yung ikakabit ko. So ayan nga, medyo sumasabit pa nga dito sa gilid kasi merong mga organizer dito sa gilid. Kaya ang bala ko talaga alisin yung mga organizer na yan kasi nagkakagas nga itong right side na itong Korean blinds ko. Alam nyo, ito talaga dapat yung ibibigay ko sa kuya ko na Korean blinds. Kaso may gas-gas. So sabi ko, yung bago na nga lang na blackout Korean blinds ang ibibigay ko sa kanya. At dahil general cleaning nga ang peg ko today, tatanggalin ko na muna lahat ng mga gamit dito. Actually, medyo na-delay na nga itong paglilinis ko ng kwarto. Kung hindi lang talaga paparating bukas yung mga bisita ko, hindi ko pa to gagawin agad. Pero kita mo naman, much needed na nga itong paglilinis dahil ang kalat na naman dito sa kwarto. Tsaka may nababasa akong comment. Ang kalat palagi ng kwarto nyo. Malamang nandito yung mga dalawang bata. At saka feel na feel po talaga nila nagkakalat. Lalo na yung anak ko nawiwiling magsulat-sulat. Tapos yung mga papel na pinagsulatan. Kung saan-saan nilalagay. Tapos nagpa-practice pa maggunting-gunting ng mga papel. Kaya naman yung mga pinaggupitan andyan. And panigurado meron na naman magko-comment dyan. Alam mo, dapat pinapractice mo na yung mga anak mo maglinis. Uy, grabe naman. Pinapractice ko rin naman sila maglinis paminsan-minsan. Pero hindi ko man sila masyado pinipressure. Bata pa niya, mga 2 taon, 5 taon. Siguro mga panahon ko, ganyan ako kaliit. Di ko pa iniintindi yung mga linis-linis. Anyway, ito nga pala mga pinagwawalis ko kasi yung iba dito mga toy. So, sinort ko na muna bago ko i-dustpan itong mga basura. At kita mo naman, napaka-cute nga nitong dustpan ko. So, baka may magtanong, di ba meron kayong bagong vacuum na floor vacuum? Wala na po. Akala ko kasi talaga para sa akin. Yun pala kailangan ko ibalik. Diyos ko, nakakaloka. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganun. So, maliban sa dust mite vacuum na ginagamit ko sa sofa, sa kutsyon, eto na nga lang yung naterang vacuum sa akin na nagagamit ko sa sahig. Well, actually, handheld portable vacuum yan na pwedeng-pwede sa mga sasakyan. And kaya ko bina-vacuum yung gilid kasi minsan, merong mga alikabok na nakasiksik dito sa gilid na kahit anong walis ko, hindi natatanggal. At dahil tapos na nga tayong magwalis, eto at pinasok ko na nga yung mga mop na gagamitin ko. So, una nga pala dyan, itong spray mop from Dirma ang ginagamit ko para sa sahig. So, ayan, bagong labay yung pinaka mop cloth nito and madikit naman siya in fairness. Ayan o, diba? Madali lang din siyang kuskusin kapag kailangan ng linisin yung mop cloth. Dito sa built-in na water tank, naglagay lang ako dito ng mineral water. Actually, 350 ml yung capacity ng tubig na pwede mong ilagay dyan. Pero kasi maghahalo pa ako dito ng floor cleaner at ang gamit ko nga palang floor cleaner is the pink stuff. Kasi sobrang gustong-gusto ko yung amoy niyan. At saka, meron ako nagamit na the pink stuff na miracle paste. Ay, grabe, napaka-effective. Kaya, proven and tested ko na yung mga product na yan. At kung matagal na kayo nanonood ng mga cleaning vlogs ko, alam nyo na kapag ginagamit ko itong orange mop na to sa ceiling, sa wall, ibig sabihin general cleaning ang atake natin. Removable din yung mop cloth na kulay orange nito. So, bago ko siya gamitin, nilalabhan ko na muna siya. Tapos, pinatakan ko nga ng konting the pink stuff na floor cleaner para at least yung mga alikabok didikit na lang, hindi siya yung parang kapag napunasan hindi siya iikot-ikot kung saan yung mga alikabok ba, alam mo yun, para at least dumikit lang dito sa cloth ng mop yung pinaka-alikabok. Pero kakalinis ko lang naman dito sa wall at saka sa ceiling siguro mga less than 2 weeks ago, so feeling ko naman malinis pa to, pero pinasadahan ko na rin para talagang fresh nga ang ating wall at ceiling. And for sure meron na naman magko-comment, napakadami nyo kasing gamit. Uy, kasi affiliate po ako. And isa sa mga perks ng affiliate, papadalang ka ng sandamukal na products ng libre. Alam nyo, karamihan sa mga gamit ko sa bahay, wala talaga akong ginasto dahil karamihan padala. Yung iba nga na ibenta ko na, yung iba na ipamigay ko na kung kani-kanino. And sobrang blessed naman talaga. Pero at the same time, syempre, pagtatrabahuan mo rin naman yung mga pinapadala sa yung product, no? Kailangan mo i-promote, mag-effort ka dyan, bonggang effort, kaya nakukonsume yung time mo at saka yung energy mo, at saka yung idea mo, kasi kailangan mo talaga mag-isip paano mo yan i-voice over, i-feel mo yan para at least mas maging maganda, effective, at the same time
kabudol-budol. Kaya sa totoo lang hindi ko mag-get saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga magnanakaw ng content. Ang gigigil talaga ako sa inyo. Buti sana kung sa akin napupunta lahat ng commission. Kayo nakikinabang kaya tigil-tigilan nyo nga ako. Pagre-report ko kayo dyan. Well, anyway, alam mo ba, habang naglilinis ako, parang sabi ko, kailangan ko ng something new dahil birthday ko today. Actually, birthday ko today pero ito yung pinagkaabalahan ko. Meron akong i-upload na mini vlog sa mga susunod na araw. Pero for now, focus muna tayo sa paglilinis. So, ayun na nga, sabi ko, dahil 35 years old na ako, kailangan naman may something new. So, wala naman akong anything na mga bago na mga gamit, material. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Okay na ako sa mga libreng products na pinapadala sa akin. So, gusto ko lang, maiba naman yung view dito. Kaya naman eto, for the very first time, ililipat ko nga talaga ng pwesto itong mga damitan namin. Tapos, habang naglilinis ako dito, si baby ko, nag-iiyak na nga kasi feeling ko inaantok na. Kaya, nagmamadali na nga ako ditong ayusin, iset up itong higaan. At, kita nyo ba, nagdagdag ako ng single na bed dito sa kabilang side. Kasi at least para makakatulog na rin dito si Pingoy. Kasi sa totoo lang, hindi kami kasyang apat dito sa double size na bed namin. And meron kami mga bisitang pupunta para at least meron silang mahigaan. At kita mo naman, nagawa ng paraan. At ang laki na nga ng bed space ng higaan namin dito. Ang tsaka lang talaga nitong cordon sa electric fan na hindi naman abot yung saksakan. Pero gagawin ko yan ng paraan. You know what, at this point, gusto ko na talaga matulog niyan. Pero hindi pwede dahil kita mo naman yung kabilang side. Diyos ko, paano ko tatapusin yan? Kaya naman for part 2 na lang yung kung paano ko ililinisin yan. Magpapatulog muna ako ng anak.